Sa sandaling ibuhos ni Antares ang kanyang enerhiya sa kaliskis, ito ay naging purong puti at nagsimulang maglabas ng napakalawak na halaga ng enerhiya. Makalipas ang ilang sandali, ang kaliskis ay dahan-daang nagsimulang mag-crack. Sa sandaling ito ay tuluyang nabasag, isang puting Dragon Soul Crystal ang lumitaw sa harap nila. Sa sandaling makita ang Soul Crystal, isang napakalakas na enerhiya ang pumutok mula sa loob nito. Hindi nagtagal, ang Dragon Soul Crystal ay nagsimulang lumaki ng mag-isa. Pagkatapos ay tumingin si Antares kay Linmoyo at sinabi, "Binata, ipasok mo ang iyong soul power sa Dragon Soul Crystal na ito. Maaari nitong dalisayan ang iyong soul power." Pagkarinig ng mga salitang yon, tumango si Linmoyo at sumagot na naiintindihan niya at gagawin niya yon. Sa sandaling magsimula siya, ang ibang colored Dragon Soul Crystal sa loob ng kanyang espiritual na mundo ay biglang naakit sa Dragon Soul Crystal ni Antares at nagsimulang mag-react ng mag-isa. Pagkatapos ay itinaas ni Linmoyo ang parehong mga kamay at naghanda na ilabas ang kanyang soul power, sinasabing handa na siyang magsimula. Pagkatapos ay sinimulan niyang ibuhos ang kanyang soul energy sa Dragon Soul Crystal. Habang pumapasok ang kanyang soul energy dito, ang Dragon Soul Crystal ni Antares ay unti-unting nagsimulang maging berde. Hindi nagtagal, ang colored Dragon Soul Crystal sa loob ng espiritual na mundo ni Linmoyo ay ibinuka ang kanyang bibig at nagsimulang sumipsip ng Dragon Soul Crystal ni Antares. Ibinuhos ni Linmoyo ang lahat ng kanyang soul power sa kristal at sinabi ng may pagod na tinig, "Antares, naibuhos ko na ang lahat ng aking soul power dito." Samantala, ang colored soul crystal ay patuloy na sumisipsip ng Dragon Soul Crystal ni Antares. Habang ang proseso ay umabot sa susunod na yugto, itinaas ni Antares ang isa sa kanyang mga kuko, tumingin kay Linmoyo, at sinabi, "Sige, handa ka na ba? Papatayin na kita ngayon." Sa sandaling matapos siyang magsalita, inugoy ni Antares ang kanyang kuko at inatake si Linmoyo. Sa sandaling tumama ang atake sa kanyang katawan, ito ay tuluyang nawasak at nabura sa isang iglap. Gayunpaman, sa mismong sandali na nabura ang kanyang katawan, inactivate ni Linmoyo ang Complete Rebirth skill, na naging sanhi upang ang kanyang katawan ay magsimulang mag-regenerate muli. Habang gumagaling ang kanyang katawan, sinabi ni Antares, "Halika, ipagpatuloy mo ang pagbuhos ng iyong soul power. Kailangan nating patuloy na linisin ang sumpa sa loob ng iyong kaluluwa." Pagkarinig nito, tumingin si Linmoyo kay Antares at sinabi, "Sige, handa na ako." Agad na binalaan siya ni Antares, "Pagkatapos ng bawat pagkabuhay, ang iyong kaluluwa ay patuloy na hihina. Maaaring maging masyadong mahina upang suportahan ang iyong kamalayan, kaya dapat kang mag-ingat." Sa buong prosesong ito, ang colored soul crystal ay patuloy na sumisipsip ng Dragon Soul Crystal ni Antares. Sa mismong sandaling yon, muling inatake ni Antares si Linmoyo, ganap na winasak ang kanyang katawan muli. Agad na inactivate ni Linmoyo ang Complete Rebirth at nagsimulang gumaling. Sa sandaling maibalik ang kanyang katawan, muling inatake siya ni Antares at winasak siya muli. Ang siklong ito ay nagpatuloy ng paulit-ulit sa mahabang panahon. Paulit-ulit na pinatay ni Antares si Linmoyo habang si Linmoyo ay patuloy na gumamit ng Complete Rebirth upang maibalik ang kanyang sarili ng paulit-ulit. Ang siklo ay nagpatuloy ng ganito sa mahabang panahon. Matapos ang 12 soul cleansings, si Linmoyo ay nagpatuloy sa pagkabuhay pagkatapos ng bawat atake mula kay Antares. Sa pagkakataong ito, ang kanyang katawan ay gumagaling muli, ngunit ang paggaling ay kapansin-pansing mas mabagal kaysa dati. Habang dahan-daang nagre-regenerate ang kanyang katawan, tumingin si Antares sa kanya at sinabi, "Ngayon, gamitin mo ang soul splitting technique at lumikha ng isang soul clone." Sa sandaling matapos magsalita si Antares, agad na ginamit ni Linmoyo ang soul splitting technique, na lumikha ng pangalawang clone sa tabi niya. Ang clone ay nagtipo ng kaunting enerhiya, ngunit ito ay lubhang mahina. Tumingin sa clone, sinabi ni Antares, "Ito ay dapat sapat na. Ang kaluluwa ng clone na ito ay napakahina na, kaya hindi ito dapat makaakit ng atensyon ng Great World Rune. Ngayon, gagamit ako ng isang secret technique upang patulugin ang iyong tunay na kaluluwa at linlangin ang Great World Rune." Habang sinasabi ito, inactivate ni Antares ang Cloud of Unconsciousness skill at binalaan, "Susunod, ang iyong tunay na kaluluwa ay matutulog, ang iyong kamalayan ay tatamaan din ng secret technique, kaya dapat mong tiisin ito, kahit ano pa ang mangyari, ang clone ay hindi dapat makatulog." Pagkatapos ay ibinuka ni Antares ang kanyang bibig at naglabas ng parang ulap na enerhiya na ganap na binalot ang clone ni Linmoyo.
Samantala, si Lin Moyo ay umabot na sa kanyang limitasyon. Ang kanyang paggaling ay bumagal ng malaki, at ang kanyang katawan ay hindi pa ganap na gumaling, dahil sa kanyang pagkapagod, ang kanyang orihinal na katawan ay biglang bumagsak na walang malay. Nang makita ito, sinabi ni Antares, "Binata, tiisin mo." Kasabay nito, ang clone, naganap na natakpan ng parang ulap na enerhiya ni Antares, ay dahan-daang tumayo at tumingin sa paligid habang hawak ang kanyang ulo. Mukhang ang kaluluwa ni Lin Moyo ay pumasok na sa clone. Habang pinapanood ito, sumigaw si Antares, "Huwag kang sumuko. Tiisin mo." Pagkarinig ng mga salitang yon, sumagot ang clone, "Sige." Sa susunod na sandali, biglang sumigaw ang clone sa sakit habang isang napakalaking halaga ng enerhiya ang pumutok mula sa loob nito at sumugod sa kalangitan. Ibinuhos din ni Antares ang lahat ng kanyang lakas sa pamamaraan at sumigaw, "Malapit na itong matapos. Malapit na itong mabuwag." Sa sandaling lumabas ang mga salitang yun sa kanyang bibig, ang Dragon Soul Crystal ni Antares ay nabasag. Sa sandaling ito ay nabasag, isang napakalaking halaga ng berdeng enerhiya ang kumalat sa buong lugar. Sa eksaktong sandaling yun, ang orihinal na katawan ni Lin Moyo, na walang malay, ay biglang nag-react. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumitig ng may galit. Ang kanyang mga mata ay ngayon ay kumikinang ng maliwanag na pula. Sa sandaling makita ni Antares ang anyo ni Lin Moyo, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng malaki. Lumitaw ang malamig na pawis sa kanyang noo habang siya ay napabulalas. Hindi ito maganda. Ang Great World Rune ay nagising, napansin nito. Ang orihinal na katawan ni Lin Moyo ay wala na sa ilalim ng kanyang sariling kontrol. Ito ay kinuha ng Great World Rune, isang simbolo ng Great World Rune ang lumitaw sa kanyang noo habang dahan-dahan siyang tumayo na parang isang undead puppet. Ang pulang-pulang curse energy ay patuloy na bumuhos mula sa kanyang katawan. Sa sandaling tumayo siya, tumingin siya sa clone ni Lin Moyo at agad na naglabas ng pulang parang tentacle na energy attacks patungo dito. Habang pinapanood ito mula sa malayo, umungal si Antares, "Peste, kahit na ikaw ang Great World Rune, pupunitin kita." Sa sandaling matapos siyang magsalita, agad siyang lumitaw sa harap ng clone ni Lin Moyo at lumikha ng isang protective barrier. Ang pulang energy attacks ay bumagsak sa harang at pansamantalang tumigil. Gayunpaman, ilang segundo lamang ang lumipas, ang mga atake ay nagwasak sa kalasag ni Antares at nagpatuloy na sumugod patungo sa clone ng buong bilis. Nang makita ito, sumigaw si Antares, "Kahit na maantala ko kayo ng 0.1 segundo lamang, hindi ko kayo hahayaang makalusot." Habang nagsasalita siya, agad siyang lumikha ng isa pang protective barrier sa harap ng clone ni Lin Moyo, na muling huminto sa mga atake. Kasabay nito, ang mga skeleton ni Lin Moyo ay direktang ipinatawag sa likuran ng clone. Ang buong undead army ay lumitaw sa kanyang likuran, handang huminto sa atake ng Great World Rune.